Walang makakabura sa pamilya Marcos, sabi ni Michael Duran. Biruin nyo mga bossing, eto nga po oh, iduduktong natin dito. Iduduktong natin dito mga kababayan. Yung natanong na po ang ating presidente. No? Pangulo, ano po ang masasabi ninyo na sinabihan po kayong hindi kayo marunong magpresidente? Ano po ang naging reaksyon ng ating Pangulo? O eto po oh. Don't know how to be a president. Nginitian po, tapos sabay alis, mga kababayan. Bakit po? Wala namang kasing kakwenta-kwento yung mga banat ni Inday Sara Duterte. Parang gusto pong sabihin sa atin, no? Kesa sabihin ko yan, kesa mag-aksaya tayo ng 5 minutes para sasagutin yan, magtatrabaho na ako. Didiretso na ako sa trabaho ko. Out of this world po, mga kababayan, yung mga pinagsasabi po ng Vice Presidente. Sa tingin nyo po, kailangan ng komento nun? Kailangan ng respetong komento nun? Hindi. Di ho ba? Allows. Oh. Hindi bababa sa level nung pang may mga saltek. Hindi bababa sa komento ng may mga saltek, no? Ang ating presidente. Sabi ni Jorge Edralin, natawa lang siya kasi yung nagsabi na hindi siya marunong magpresidente ay galing sa isang taong gaya ni Sara. Kaya wag nang patulan. Yun nga lang po DepEd lang po mga kababayan. Doon na lang tayo. 'Di ba? DepEd lang po mga kababayan, hindi pa kinaya. Oh. Tapos 2028 ang pangarap Pilipinas ang patakbuhin. Paano 'yun? Tapos kapag kayong medyo may mga hindi pabor doon sa kanilang mga pagpapatakbo, ayun, magpe-press conference ang ating Vice Presidente. Gusto kong putulin ang inyong mga ulo. Ipapahukay ko yung mga yumaon yung mga kamag-anak. Itatapon ko sa West Philippine Sea. Nako, kapag ka po sa 2028, kung sakali na ganun ang mangyari, sabihin na nating pala rin na manalo, baka po tuloy na yung Philippines. Ano yan? Philippines, Republic of China o Philippines, ano tawag doon? Province of China, baka matuloy na yun. Sabi, ilang beses na interview kasi puro palpak ang pinagsasasabi. Better no comment na lang. Hindi. Yung sa Vice Presidente, 2 oras na puro kalokohan. Di ba? Ito ang pinaglalaban nyo, di ba, Nor? Mababastos talaga basta mga walang utang na loob. Utang na loob saan? Yung ipinaglalaban nyo na ang ating dating Pangulong Marcos ipinalibing ni Duterte. Yan po ang mga pumapasok sa mga utak niyang mga yan Utang munggo, mga kababayan. Pinipilit ho nila si Duterte ang nagpalibing po, no? Sa dating Pangulong Marcos Sr. Yun ang pinipilit nila. Wala kayong utang na loob. Kami nagpalibing sa tatay ninyo. Nakalimutan nyo po ang Supreme Court, no? Na nakakuha po ng 9 na boto para po mailibing ang dating Pangulo sa libingan ng bayani. May magagawa ba si Duterte doon? Anong magagawa ni Duterte doon? Sasang-ayon lang siya. Okay, sige. Ilibing na. Galing yan sa Supreme Court di ba? Sabi ni Jorge Edralin, kahit hindi si former President Rodrigo Duterte magpalibing, yung mga susunod naman PWD, pag nalibing, lalo na si PBBM ang nanalo. Victor Cervantes, malamang matulad si BP. Kay ano ba yan? Nebukadnezar, later, kakain na yan ng malayo na ho kasi mga kababayan yung mga pinagsasasabi, di ba? Napakalayo na po ng pinagsasasabi ng Vice Presidente. Alam mo ba, pinagsasasabi mo? Oo. Oo. Ikaw, alam mo ba yung mga pinagkokomento mo? Iyakin kang uhugin ka. Sasabihin nyo, si Duterte ang nagpalibing. Anak ng tinapa.
Sige nga, hanapin nyo. Hanapin nyo. Supreme Court. Oh, Supreme Court ba ang nagpalibing kay PBBM? Pag ginugol nyo yan, ay wala na. Tapos na ang laban. Kayong mga tatanga-tanga, sarap ng buhay ko, ano? Kaya ko kayo sabihan ng tatanga-tanga dyan. Wala kayo rest back. Diyan sa comment section lang. Oh. Tapos kapag ka nandyan pa sa comment section, nandyan pa yung mga government supporter na sasabihan kayo ng mga tatanga-tanga talaga kayo. Sarap ng buhay ko. Tigilan nyo kasi yung mga katangahan ninyo. No? Hindi si Duterte ang nagpalibing sa dating Pangulo. Kaya yung sinasabi ninyo na utang na loob, utang na nyo kung ano-ano pinag-iisip ninyo. Anyway, mga bossing, dumako ho tayo, no? Sa ating susunod na topic, ano ba 'yan? Ito, hindi ito. Nasaan ba ito? Atras lang ako. Ilalagay ko ulit ito. Tapos, ayan. Bakit nasa video? Ito. Share screen. Ayan. May hamon na naman ang vice presidente kasi, di ba? Nakakahiya, vice presidente. Mag-neuro test na din, no? Neuropsychiatric exam. I will do 2 tests. Kasi naman sambayan ng Pilipino yung sumisigaw na ano. Sambayan ng Pilipino yung sumisigaw, no? Parang may tama si vice presidente. Kung ano-ano yung mga pinagsasasabi. Pero ang tanong ho, kaya mga kababayan, yung November, meron pa ho kayang isang press conference na ganon? O hindi na itutuloy? Kasi parang lumagapak yung ratings ng mga Duterte doon sa mga sinabi niya. Ano? I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Ano? Pero dapat daw po, mga kababayan, lahat ng mga young guns na kandidato, ayan, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test daw po, mga bossing. And alam nyo naman po, no, na yung baby ko, ayan, si Rep. Migs Nograles, ayan, si Congressman Migs Nograles, kakasapu yan. Sabi, sure, no problem with me. Alam, kung titignan nyo naman po, yung kongresista, no, mga kababayan, fresh na fresh, hindi mo maiisipan na nagdudurog po. Meron yan lumabas na picture si Baste